Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At sa gabing ito, tayo'y magpapatuloy sa ating paksa. Nasa pang-pitong gabi na po ang ating pag-aaral, kung hindi ako nagkakamali. At nasa katapusan din tayo na chapter sa Daniel sa historical portion. Nasa chapter 6 na po tayo. At ngayong gabi ating pag-aralan ang buong kasaysayan ni Daniel sa pagsubok na kanyang naranasan na mag-isa. At sa huling kapanahunan, may mga panahon o mga taong makakaranas din dito na subukan na mag-isa sa kanyang pananampalataya. Pero loobin ng Panginoon na ang mga taong makakaranas ng naon, makakatayo at hindi sila pababayaan ng Diyos. Aking binabati din ang lahat ng mga viewers natin ngayon na nanonood sa Facebook, sa YouTube. No? Magandang gabi sa inyong lahat. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Kami natutuwa na nagagalak na muli kaming makapaglilingkod sa inyong pangalan. At sa ang pangangaral na ito ay makapagbibigay na naman kami uli ng katotohanan at bahagi sa inyong kaharian. Loobin mo, Panginoon, na inyo itong pangungunahan. Pinapanalangin ko ang banal na Espiritu na muling mangangasiwa at mangunguna sa mga salita na aming gagamitin. Nawa ang aklat ng Daniel sa chapter 6, makabahagi ito sa mga naghihintay sa Panginoon, na kung paano nila ihanda ang kanilang buhay sa krisis na aming hinaharap, ay makakatulong ang kanyang pagtatapat sa inyo. At umaasa kami, Panginoon, na bago darating ang panahon na yan, makabahagi kami sa mga kapatid namin, sa mga taong naghahanap ng katotohanan kapag i-implement na sa huling kapanahunan ang sandilo. At umaasa kami na maraming magtatagumpay. Nawa magiging inspirasyon ito para sa lahat na inyong ililigtas. Salamat, Ama, sa pagdinig nyo sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi sa inyong lahat at aking pinapasalamatan ang umaawit ngayong gabi. Gabi-gabi mayroon tayong dalawang awit, no, na mapapakinggan, una at katapusan. Ngayong gabi ating pag-aralan ang Daniel 6, no? Bago tayo nag-umpisa sa Daniel 5 kagabi, mayroon akong prinsipyo na tinuturo. At sa gabing ito, another principles na aking ituturo, ang unang chapter ng Daniel 1 to 6, no, ay yun yung mga kapitulo na historical portion. No? Pero itong buong aklat ang unang kapitulo hanggang 7 kapitulo ng Daniel, hinahalin tulad ko siya sa ilawan ng kandelero sa santuaryo ng Panginoon. Ganyan kaliwanag ang aklat ng Daniel. Una, ang chapter 1, ito po yung pundasyon sa liwanag ng Panginoon. At sa aklat ng Daniel, no, ito yung prinsipyo na gusto kong ituturo, hindi lang siya liwanag sa huling henerasyon na sasalubong sa Panginoon, ay atin ding pag-aralan dito yung tinatawag ko noon na principle of kayasam. Kung gusto ninyong maintindihan ang lahat ng mga kapitulo, ay pag-aralan ninyo sila na yung kayasam, in a form of kayasam. Kung anong ibig kong sabihin, ang chapter 2 ng Daniel, ang katuwang niya, chapter 7. Kung maintindihan ninyo yung pattern sa mga kaharian sa chapter 2, at kapag babasahin ninyo ang pattern sa mga kaharian sa chapter 7, sila yung magkakayasam, sila yung magkakatuwang. Kaya nga ang pag-aralan natin ang aklat ng Daniel, mayroon siyang chiastic form, no? Pangalawa, ang chapter 3, no, ang chapter 2 at chapter 7 sila yung magkakatuwang, no? At ang chapter 3 naman ng Daniel, ang katuwang naman niya ay ang chapter 6. At dito tayo ngayon sa chapter 6. Kahapon, nung isang araw ating pinag-aralan ang chapter 4 at saka chapter 5, sila naman yung magkakatuwang, no, sa huli. Pero ngayong gabi ating pag-aralan ang chapter 6, 3 at saka chapter 6. Saan sila nagiging magkakatuwang, Brother John? No, yung tatlong kaibigan ni Daniel sa chapter 3, humarap sila ng krisis, no? Nang si Nabucodonosor nagtayo ng larawang ginto na ang taas niya 60 by 6, ito yung haba. At natuklasan ko, sangayon sa paliwanag ni Pastor Finley, na yung 60 by 6
na gold na larawan na tinayo ni Nabucodonosor. Ang laki pala noon. Kasi kung mayroong building ngayon na 9 floor, no? Kasi sa isang floor pala ng building ay ang isang palapag 10 feet 'yun. Ang 60 cubit by 6 ang taas pala niya nasa 90 feet. Kung titingin ka ng building ngayon na 9 floor, 'yun po kataas ang rebulto. At saka yung 6 cubic, ganun kalapad ang larawan. Na mapapansin ninyo, ganun kalaki. At nung pinapasamba niya ang lahat na nananahan sa lupa, humarap ng krisis ang tatlong kaibigan ni Daniel, no? Nang tumutunog na yung lahat ng mga instrumento at music, ang tatlo niyang kaibigan hindi tumayo, pinarusahan sila itapon dun sa apoy, pugon, no, ng apoy. Pero sinamahan sila ng Panginoon, hindi sila napapahamak. At dahil sa pagtatapat ng tatlong kaibigan ni Daniel, no, silang apat nagiging contributor sa kaligtasan ni Nabucodonosor sa chapter 4. Although bago siya naligtas, binago muna siya ng Panginoon, no? Kasi siya po'y dating mayabang, pero natutunan natin na si Daniel niligtas niya. Ngayong gabi ating pag-aralan ang chapter 6 kung saan si Daniel naman humarap ng krisis na walang kasama. At kapag ating pag-aralan ang end-time persecution, ganito din po ang mangyayari sa atin. Mayroong pahintulutan ng Panginoon na haharap ng krisis na mag-isa katulad ni Daniel. No? Mayroon namang pahintulutan ng Panginoon na kapag ang kanyang bayan humarap ng krisis, sabay, maramihan. No? Kasi mas maganda ang makakaranas ng maramihan kasi magpapalakasan. Pero dahil sa Daniel, sa kanilang apat, siguro siya yung malakas sa pananampalataya, pinahintulutan ng Panginoon na subukan siyang mag-isa. Atin po itong pag-aralan ngayong gabi kasi ang krisis na ating pag-aralan ngayon na ang chapter 3 ng Daniel at saka chapter 6, sila po yung magkakayasam. Kapag lilipat po tayo sa aklat ng Daniel, itong chapter 6, magkakayasam ito sa chapter 13 at saka chapter 17. Mamaya inyo yung maintindihan kasi ito yung magkakatuwang. Kasi kung mayroong persecution sa kaharian ng Babylonia, sa kaharian ng Medo-Persia, mayroong persecution din sa bayan ng Diyos sa Revelation. Bago tayo lilipat sa Revelation, dito tayo sa pundasyon ng ating pag-aaral sa aklat ng Daniel. Ngayon dadako binabanggit ko kanina ang chapter 4 ng aklat ng Daniel, ang katuwang naman niya chapter 5. Itong dalawang chapter 4 at saka 5, kasaysayan po ito sa dalawang hari na parihong pinarusahan ng Panginoon dahil sila'y mayayabang. Pero si Nabucodonosor, kinikilala niya ang Diyos na ligtas. Pero si Belshazzar, hindi niya kinikilala ang Diyos. No? Nilapastangan niya ang mga banal na dako sa santuario at dumating siya sa kasalanan ng time limit na walang kapatawaran. No? Kaya pag-ingatan natin ang ating mga kasalanang nagawa kasi kapag darating sa time limit, katulad ni Belshazzar, ang kanyang kasalanan, walang kapatawaran. At maraming record pa sa Biblia na kapag ang tao, ang kanilang dumating sila sa kasalanan na to the extent na umaabot sila sa time limit ng Panginoon, ay walang kapatawaran. No? At sa darating na mga araw ating pag-aralan kasi karamihan sa mga nagkakasala na sila ay mga lingkod na ng Panginoon, katulad ni Akan, katulad ni Saul, katulad ni Judas. Mga lingkod na sila ng Panginoon pero gumawa pa rin ng kasalanan. Sa mga ganong mga tao, mayroong time limit. No? Marami pong mga prueba natin sa Biblia na ating pag-aralan. No? Baka sasabihin ninyo, di ba lahat ng kasalanan mapapatawad? Yes. Pero hindi lahat ng napapatawad kasi mayroong mga taong hindi humingi ng tawad sa kanilang kasalanan. At dumating sila sa time limit. Ngayon ating pag-aralan ang mga summary. Una kong tinuro ang prinsipyo sa mga principle of kayasam. Ating pag-aralan ngayon ang 5 summary sa aklat ng Daniel. No? Mapapansin ninyo ang chapter 1, God turned defeat into victory. Sila ni Daniel nakaranas na maalipin, no? Magiging bihag, no? Natalo sa digmaan, pero nang doon sila sa Babylonia, sinamahan sila ng Panginoon, they become victorious, no? In the
Babylon territory. Na pangalawa, sa chapter 2, God is the revealer of secret. Dahil ang Diyos ang sumasama sa kanila, ang hari na nagkakaroon ng panaginip na hindi niya kailangan niya ng unawa at paliwanag na solusyonan sa pamamagitan sa mga lingkod ng Panginoon, sapagkat ang Diyos na pinaglingkuran ni Daniel, He is a God who will reveal secret. Sa chapter 3, God is the redeemer of His people. No, ating natutunan na sa chapter 3, niligtas ng Diyos ang tatlong kaibigan ni Daniel na hinulog sa apoy ng pugon. Sa chapter 4, God is the ruler of kings. No? Si Nabucodonosor, nung siya po'y nagmamataas, pinarusahan siya ng Panginoon. Kasi gustong makikita ng Diyos na sa kaharian dito sa lupa, siya pa rin ang nagpupuno sa lahat. No? Wala pa rin silang maipagmayabang at maipagmalaki. Kung bakit sila naghahari, dahil binigay sa kanila ang pamamahala. Pero kapag hindi sila mamamahala ng tama, no, ay parusahan sila ng Panginoon. At yun ang nangyayari kay Nabucodonosor. Sa chapter 5, God, no, the God of justice and judgment. No, nang gumawa si Belshazzar ng kasalanan, ay pinapataw ng Panginoon ang kanyang hustisya at hatol sa hari na naglapastangan sa kanyang mga banal na bagay. At ngayon dito po tayo sa ating paksa ngayong gabi, ang may kinalaman sa chapter 6 ng Daniel. Ating babasahin ang verse 1. It pleased Darius to set over the kingdom over 120 satrap to be over the whole kingdom. So ang namamahala dito, sapagkat natalo na ni Zero ang Babylonia nang nilusob sa 539, ang kaharian dito hindi na Babylonia. No? Kasi lahat ng ang panibagong empire. Kaya nga ang paglilingkod ni Daniel, hindi lang siya naglilingkod sa Babylonian Empire hanggang sa Medo-Persian Empire. At si Daniel naglilingkod sa kaharian ng Persia, no? At ang hari sa panahon na yon ay si Darius, no? Ang hari na yon. At sabi niya dito, it please, kinalulugdan ni Darius na maglagay sa kanyang kaharian ng 120 satraps. No, anong ibig sabihin, Brother June, ng satraps? Kung sa ating kapanahunan ngayon, mga mambabatas. No? Katulad sila ng mga congressman at mga senador. At gaano sila karami na maglilingkod sa kanyang kaharian? Ay 120 satraps. Satraps ang tawag sa kanila. Tatlo lang ang nais ni Darius kung bakit nagpili siya ng 120 satraps. Gusto ni Darius na ang honesty sa kanyang kaharian, integrity at saka prosperity. Itong tatlong mga bagay na gustong maranasan ni Darius sa kanyang kaharian, ito yung dahilan kung bakit siya nagpili ng 120 ka mga satraps, no? And satraps to be over the whole kingdom. So sa buong kaharian ng Persia, pinili ni Darius ang mga taong ito sa kanyang kaharian. At si Darius, nakikita niya si Daniel a man of integrity. So itong 120 ka mga satrap, nagpili din siya ng tatlong gobernador. At isa si Daniel sa tatlong gobernador. Parang forma ng pyramid. Si Daniel nasa isa sa mataas, ang dalawang mga gobernador na nasa baba ni Daniel. Pero sa tatlong gobernador na pinili ni Darius, si Daniel ang pinakamataas. Sapagkat nakikita niya kay Darius saw in Daniel a man of integrity. No? Kaya alam niyo, kapag titingnan mo lang ang tao, o kapag makasalamuha, makikilala mo ang tao, minsan may mga tao kang hinahangaan. At ganun din si Darius. Nung nakita niya si Daniel, sabi ito yung kailangan kong tao. Tatlong bagay lang kasi ang kailangan ni Darius. Honesty sa paglilingkod sa kanyang kaharian, integrity at saka prosperity. Now, dahil napili niya si Daniel na
mataas sa lahat ng kanyang mga mambabatas, no? Naalala ko sa Greece, mayroong kasaysayan, mayroong isang libro na nakasulat sa kaharian ng Gracia. Mayroon isang matanda naglalakad sa gabi. Dala-dala niya ang malaking sulo, no? Yung malaking ilaw sa gabi, sulo, yung torch. Baga, so sabi ng may nagtanong sa kanya, bawat masasalubong niya ay iniilawan niya ang mukha sa mga taong makasalubong niya. Sabi ng mga tao doon sa matanda, bakit mo ito ginagawa? Sabi niya dito, I'm looking for an honest man in Greece. No, mapapansin ninyo, ganun din si Darius nung pinipili niya ang mga taong maglilingkod sa kanyang kaharian. Sinisigurado ni Darius na hahanapin niya ang mga taong maglilingkod sa kanyang kaharian, mga honest. At napili niya si Daniel. Kaya nga sa ating lesson ngayon, Darius saw in Daniel a man of integrity. Sabi niya, itong klaseng tao ang aking kailangan sa aking kaharian. At siguro narinig ni Darius ang pamamahala ni Daniel sa kaharian ng Babylonia, kung paano siya namamahala, no? Kasi si Daniel subok na isang taong tapat sa kanyang Diyos. Ito yung kailangan natin, no? Ngayon dito tayo sa kaya nga sa sulat ni Ellen G. White sa Education, page 15 o 18, ito yung sulat ni Ellen G. White. The greatest want of the world today is the want of men. No? Ulitin ko, the greatest want of the world today is the want of men or women. Men whose conscience is as true to duty as the needle of the pole. Men who will stand for the right do the heavens fall. Ito yung kailangan ng mga tao ang maglilingkod sa isang patas na panggoberno, patas na bansa. Pero mahirap hahanapin ang mga taong ito. Pero sa kaharian ng Medo-Persia, si Daniel nasusumpungan nung ang hari naghahanap ng ganitong uring tao. No, ating pag-aralan ang structure ng organization sa Medo-Persia. No? Ang kaharian ng Medo-Persia, ito po yung organizational structure. Ating pag-aralan. No? Ang unang namamahala sa kaharian ay si King Darius. At ang kasunod na namamahala mula kay King Darius ang 3 gobernador. No? Kaya nga, sa 3 gobernador, pinili ni Darius na si Daniel ang pinakamataas sa 3. Ang 2 gobernador, magre-report sila kay Daniel at si Daniel naman ang magre-report sa hari. So, sa lahat ng mga pinili at kasunod sa 3 gobernador ay ang mga satrapa. Naku, nawala. Saglit lang. Okay. Pagkatapos sa gobernador ay ang 3 mga satrapa, no? Mapapansin ninyo. At ito yung ko. Then after the 3 governors, then the 120 satraps. At itong lahat, no, sila po ay magbibigay sulit ang 220 mga satrapa, no? Sila po yung mga mambabatas, no? Lahat kasi gusto ni Darius ay magiging malinis na paglilingkod sa kanyang kaharian. Pero itong 120 ka mga satraps kasama sa mga gobernador, ito yung pinipili ng hari na sila din ang tagagawa ng batas upang magkakaroon ng kaayusan ang kanyang kaharian. Ngunit itong 2 mga satrapa na kasama ni Daniel, kinukonsaban niya, no, ang 2 gobernador na sa baba sa pamamahala ni Daniel, kinakausap ang mga 120 ka sa mga satrap upang ipapahamak si Daniel. Ating pag-aralan ngayon ang mga susunod na mga bersikulo. Na ngayon dito sa chapter 6 verse 3. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satrap. No, ito yung sinabi sa 3 gobernador na pinili ng hari, na distinguish si Daniel na siya yung And then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps
because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. No, mapapansin ninyo, siya ang magiging pinakamataas sa lahat. So, si Daniel mas mataas sa satraps, mas mataas sa dalawang gobernador, at inilagay siya ng hari sa isang kadahilanan, because an excellent spirit was in him. Napapansin ito ng hari na mayroong kakaibang espiritu, mayroon si Daniel. Bakit ito nakikita ng hari? Nakikita niya ang larawan ni Jesus Christ. No? Kapag pala, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At sa pamamagitan nito, malalaman ng sanlibutan na kayo ay aking mga alagad. Ganon ang kahalagahan ang paglilingkod sa Panginoon. Kapag ang ang mga tao sa buong mundo na mga Kristiyano magmamahalan, katulad sa pagmamahal ng Panginoon, makikilala ng buong mundo na kayo ay aking mga alagad. At ito yung dahilan kung bakit siya pinili ni Darius. No? Kaya nga kung mayroong paborito ang hari, si Daniel. No? Titingnan natin ang problema. So the governor and satrap sought to find some charge against Daniel. So, itong dalawang satrapa na kasama, satraps yung governor na kasama ni Daniel, at ang 100 ka mga 20 ka mga satrapa. Sabi dito sa verse 4, no? So, the governors, dalawang governor, and ang mga 120 ka mga satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom. No? Naghahanap na sila ng mali. Bakit kaya sila naiinggit sa pamamahala ni Daniel? Sa palagay ninyo, anong kadahilanan? No? At alam ninyo, naghahanap sila ng mali kay Daniel kung anong masisusumbong nila sa hari. Dito sa verse 4, but they could not find no charge or fault because he was faithful. Sabi ni sa talata, nor was there any error or fault in him. Nang itong mga taong 120 plus 2, ilan sila lahat? 124. Itong mga taong naghahanap ng mali kay Daniel, inaabangan nila ang buong buhay ni Daniel. Kapag si Daniel kakain, uuwi sa bahay, minamanmanan nila. Ano kayang mali na kaniyang magagawa? No? Alam niyo, bakit itong naranasan sa buhay ni Daniel, wala naman siyang kasalanan. Bakit sila naghahanap ng mali? At alam ninyo sa Biblia, at alam ninyo, kapag tayo magtatapat sa Diyos, magkakaroon ka ng problema. Bakit? Alam ninyo, kung gusto ninyong maintindihan kung bakit mayroong kasalanan, at kapag maintindihan ninyo ang kontrobersiya sa Biblia, dapat ninyo itong maintindihan. Sa oras na kayo'y magtapat sa inyong Diyos, kayo'y magkakaroon ng problema. Bakit? Mayroong kapangyarihan, no, sa likod nito na nagsisikap na mapapahamak ka dahil sa iyong pagtatapat. Ulitin natin yung talata. But nang habang sila naghahanap ng mali, they could not find charge or fault because he was faithful. Ang tapat na salita na Tagalog, ibabaliktad mo yung tapat. No, ay tapat pa rin yan kahit baliktarin mo. Kaya nga ito yung buhay ni Daniel sa kaharian ng Babylonia. Nang naghanap sila ng mali, wala silang mahahanap na mali sa kanyang paglilingkod. Ang sabi, at kapag ating babasahin yung ikalawang Timoteo 3:12, ito yung sulat ni Apostol Pablo, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. At alam ninyo, nung naglilingkod si Daniel sa Babylonia, no, nagtatapat siya sa kanyang Diyos, nagtatapat siya sa kanyang hari, pero ang kanyang kasamahang mga mambabatas na nasa likod, nasa bababa niya, hindi nila nagugustuhan ang pagtatapat ni Daniel. Bakit? Mayroong kapangyarihan ng kaaway na hindi natutuwa. At ito po yung ating buhay dito sa sanlibutan. Ito yung dapat nating maintindihan. Anong sabi ni Jesus Christ sa mga lingkod niya?
Sabi ni Jesus Christ, ibibigyan ko kayo ng kapayapaan. My peace I will give to you. Ibibigay ko sa inyo ang kapayapaan. Sa sanlibutang ito ay mayroon kayong kapaghatian, pero lakasan ninyo ang loob. Dinaig ko na ang kasalanan. No, mapapansin ninyo, habang tayo mamumuhay ng tapat sa sanlibutang ito, mayroon pa ring mga taong hindi natutuwa. Bakit? Kapag tayo mamumuhay sa liwanag ng Diyos at yung iba namumuhay sa kadiliman, hindi po sila komportable sa kanilang kalagayan. At ang liwanag, kung paano ka namumuhay sa liwanag, ayaw po nila ang liwanag dahil gusto nila ang kadiliman. Ito po yung nangyayari sa kaharian ng Persya nung si Daniel ay naglilingkod. No? Mapapansin ninyo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, malinaw po ang sabi ni Apostol Pablo, those who live godly in Christ, Jesus will suffer persecution. Kaya nga, kapag ikaw Kristiyano na magtatapat sa iyong Diyos, makakaranas ka ng persecution. At kapag makakaranas ka ng persecution, sabi sa Mateo 5, ikaw ay magagalak. Sapagkat diyan mo natitiyak na ikaw ay anak ng kanyang kaharian, no? Kaharian ng Diyos. No, mapapansin ninyo sa 6, so these governors and satrap throng before the king. Itong dalawang gobernor na kasama ni Daniel, nang umuwi si Daniel, sila'y lumapit kay Haring Darius, no? Before the king and said to him, King Darius, live forever. Kasi mambabatas ito sila, no? Sabi nila, pero mapapansin ninyo, mayroon pala ako ditong kulang. At alam ninyo yung kulang, but they could not find no charge because he is faithful, nor there was error in his in fault and found him, no? At alam niyo mayroon akong kulang dito, at alam niyo yung kulang, maliban sa paglilingkod niya sa kanyang Diyos. Dahil sa paglilingkod niya sa kanyang Diyos, mayroon silang nasusumpungan doon. Si Daniel nanalangin sa kanyang Diyos 3 bisis sa isang araw. Ito yung kanyang buhay. Habang minamanmanan ng gobernor ang mga satrap si Daniel, nakikita nila ang ugali ni Daniel na kapag umaga, bubuksan ni Daniel ang kanyang bintana, nakaharap siya sa Jerusalem manalangin sa kanyang Diyos. Kapag umuwi siya galing sa kanyang opisina tanghali, nang minamanmanan nila, binuksan uli ni Daniel ang kanyang bintana at nanalangin uli sa kanyang Diyos. At sa panahon ng gabi, bubuksan uli ni Daniel ang kanyang bintana na nanalangin. At dito ang kanyang mga kaaway nakahanap ng mali. Ating babasahin ang 6, no? And these governors and satrap throng before the king and said thus to him, King Darius, live forever. All the governors and all kingdom and all of the kingdom and administrators and satraps, the counselor and advisors have consulted together to establish a royal statutes and to make a firm decree. Kasi itong mga taong ito mambabata sa kanyang kaharian. Sabi niya, we are assembled together at nag-establish kami ng royal statutes. Mayroon na kaming ginawang batas, mahal na hari. At ang hari naman natutuwa kasi pinagkatiwalaan sila. At mayroong statutes and to make a firm decree, sabi niya dito, that whosoever petition any god or man for 30 days except you, no, O king, shall be cast into the den of lion. At ito yung batas na ginagawa nila. Kasi nakasilip itong mga satrapa at ang mga gobernor sa paglilingkod ni Daniel sa kanyang Diyos. At alam ninyo yung batas na ginagawa nila? Nasa loob ng 30 araw, 30 days, walang tao na mananalangin, no, sa kanyang Diyos o sa kanino mang tao. No? Kasi sa kapanahunan nila, no, popular na sa kanila yung pagsamba sa hari. No? Kaya nga nang nalaman ito ng hari, sabi niya, parang maganda yan. No? Na 30 days lang naman. No?
na ipapakita sa buong kaharian ang kanyang kadakilaan na sa loob ng 30 days titiyakin na walang tao na manalangin sa kanyang Diyos. No? Pero ang layunin ni dito, maipapatay nila si Daniel. Kasi gusto nila na maalis si Daniel sa buong kaharian dahil sa pagtatapat ni Daniel. Mayroon palang ganong mga tao. No? Hindi sila natutuwa sa kabutihan sa kanyang kasama. No? Kasi hindi sila makakurakot sa kanilang sa kaharian ng Persia kung si Daniel naglilingkod doon. Kasi sa paglilingkod ni Daniel, mayroong honesty, mayroong integrity, at mayroong prosperity. No? At walang makakapasa sa kapag malaman ni Daniel, iayusin ni Daniel. Kasi tapat siyang naglilingkod sa kaharian ng Babylonia, gusto din niyang magtatapat sa kaharian ng Grecia. Kaya nga, pero ang edad ni Daniel noon, nasa 80 plus na siya. 85 or 86, ganun ang kanyang edad. No? Pero nagpatuloy pa rin tapat. Kaya sabi ni Daniel, nagtatapat nga ako nung bata pa, ngayon pa. No? Na siya matanda na. Kaya ito yung kalagayan ni Daniel. Now, okay, establish a decree and sign the writing so that it cannot be changed. Sabi niya, i-establish mo ang decree. Pipirmahan mo ito upang ito ay hindi mababago. No? So that this cannot be changed according to the law of the Medes and Persian, which does not alter. Na kapag mapipirmahan mo ito, hindi na po ito mababago. No? Kahit sino mang tao, kahit ang hari, makapagbabago sa batas. At now, sa 10, when Daniel knew that the writing was signed by the king, he went home, and in his upper room, with his window open toward Jerusalem, anong ginagawa niya? He knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. No, napapansin ninyo? Pero nung nalaman na ni Daniel na ang hari, pero mapapansin ninyo, bakit nang na pinahintulutan ni Daniel na mapapirmahan na hindi niya sinasansala, no? Bakit ito pinabayaan ni Daniel? At alam ninyo, ako nag-iisip na bago pa ito nangyayari, nalalaman ni Daniel ang galaw ng kanyang mga kasama. Pero si Daniel, panatag, mayroon siyang kapayapaan sa kanyang Diyos. Kasi kahit anong gagawin ng mga masasama, basta ikaw gumagawa ng mabuti, samahan ka ng iyong Diyos. Bakit? Sanay na si Daniel sa maraming mga krisis. Noon pa, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa, pababayaan siya ng Diyos. No? Kaya nga, pinahintulutan ni Daniel na kung ano ang gagawin ng kanyang mga kasama, hinahayaan niya. Kaya nga, sa talata nang nalaman ni Daniel na ang kasulatan, na ang batas, tinatatakan ng hari, no? Ay umuwi si Daniel at ano ang kanyang ginagawa? Binuksan niya ang kanyang window. He opened the window toward Jerusalem at ano ang kanyang ginawa? He knelt down in his knees 3 times that day. Kung ano yung nakikita ng mga satrapa, no? Prayed and give thanks before his God, and as he did in his custom early days. Ito'y kustumbre na ni Daniel. No? Kaya nga sabi niya dito, at ito yung Daniel could not allow his obedience to Darius to break up his relationship with God. Hindi i-allow ni Daniel ang kanyang pagsunod sa hari, no? Na babasagin din niya ang kanyang paglilingkod sa kanyang Diyos. Kung siya nagtatapat sa hari, nagtatapat din siya sa kanyang Diyos. Pero mamimili siya sa dalawa. Saan siya ngayon magtatapat? Sa batas ng hari o sa batas ng kanyang Diyos? Dalawa po ang batas na
hinaharap ni Daniel ngayon? Batas ng hari o batas ng kanyang Diyos? Gusto kong ipapahiwatig sa inyo sapagkat sa huling mga kapanahunan, ang bayan ng Diyos haharap din ng ganitong crisis. Itong chapter ng Daniel, kayasan po ito sa Apokalipsis, no? At ipapaliwanag ko ito mamaya. Kasi sa huling kapanahunan, mayroon po tayong pasya na gagawin. Sino ang ating susundin? Ang batas ng hari o ang batas ng Diyos? Pero hindi pinahintulutan ni Daniel na masira ang kanyang relasyon dahil sa kanyang relasyon sa hari. Mamimili siya ng isa. At pinili ni Daniel na siya po'y magtatapat sa kanyang Diyos. No? Sana ganun din ang ating matutunan. At itong prinsipyong ito, dadalhin natin ito sa Apokalipsis. Kasi sa huling kapanahunan, mayroong batas ng tao na ipapasunod laban sa batas ng Diyos na ating sinusunod. At dito po ang ating decision making mamimili sa huling araw. No? Batas ng tao, kapag lalabagin mo ang batas ng tao, papatayin ka. Hindi ka makapagbibili, hindi ka makapagbibinta. Pero para sa bayan ng Diyos, alam na po namin yan. Nakikita na namin ang controversy sa Old Testament, paano tumayo ang bayan ng Diyos at sila'y sinamahan ng Diyos. Kung gusto ninyong sasamahan ng Diyos, gagawin natin katulad kung ano ang ginagawa ni Daniel. Sana ating naintindihan. Sa verse 12, and they went before the king and spoke concerning the king's decree. Sabi niya dito, have you not signed a decree that every man who petition any god or man within 30 days, except you, O king, no, shall be cast into the den of lions? Nung nalaman nila na nakikita nila si Daniel, maraming mga witness sa mga satrapa, sabi nila, ito na ang pagkakataon. Sa wakas, maipapatay na natin si Daniel, dadalhin natin siya sa hari. Ginapos na nila si Daniel. No? At kasunod, kinakausap na nila ang hari. Sabi niya ito, shall no, be cast into the den of lion, and the king answered and said, sabi niya dito, the thing is true, no, according to the law, to the Medes and Persian, no, which does not alter. At itong batas na pinipirmahan ko, hindi yan mababago. No? At nagugulat si Darius kasi, and when they went in before the king and spoke concerning the king's decree, have you not said, sabi niya, have not signed a decree na everyone who petition any god or man within 30 days except the king, no? Sabi niya dito, then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh this petition 3 times a day. Itong Daniel na iyong lingkod, na paborito mong gobernador, na sabi niya dito, ito ang hindi sumunod sa iyong batas, o mahal na hari, no? Nor the decree that thou hast signed, at make it his petition 3 times a day. Itong Daniel na iyong paborito na gobernador, nahuli namin siya. Binuksan niya ang kanyang bintana at humarap sa Jerusalem, na nalangin siya 3 times a day ngayong araw na ito. So ano ang iyong pasya? No? Sa 14, sabi niya dito, then the king, he heard these words, he was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, no? And he labor till the going down of the sun to deliver them. At alam ninyo, nagulat si Darius. Bakit siya nagugulat? Kasi ang relasyon ni Daniel at ni Darius sa kanilang pagtatapat, sila po'y matalik na kaibigan, palagi silang nag-uusap, magkakasama. Kung ano ang panukala ng hari, ay si Daniel ang nagbibigay ng advice, paano niya pamahalaan ang kanyang kaharian. Nakikita niya ang integrity and honesty ni Daniel, at kung susundin lahat niya ang mga question ni Daniel, magiging prosperous ang kanyang kaharian. Nakikita at magiging payapa ang kanyang kaharian. Pero kinakainggitan ng mga tao ang pagtatapat ni Daniel. So,
nalulungkot ang hari nung nakikita. Sabi ng hari, ako ang nabibiktima sa mga kasamahan ni Daniel. Kung bakit nila ginawa ang batas na ito, nalalaman ni anang hari kung ano ang dahilan. Kaya nga anong ginawa, nagsikap ang hari na mailigtas niya si Daniel buong araw. Pero sa pagsisikap ng hari, no? Sabi niya dito, he greatly displeased with himself, and he set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till going down, at the sun to deliver him. Mapapansin ninyo, hanggang sunset, buong araw, pinagsikapan niya, pero wala na siyang magagawa. Kasi ang batas na kanyang natatatakan, hindi na maaring mababago. Kaya nga sabi niya ito sa verse 15, and these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persia is, that no decree nor statute which the king established may be changed. Sabi niya, dapat mong malaman, mahal na hari, nasa batas ng Medo-Persia, ito yung kautusan sa Medo-Persia, na kapag mayroong kautusan na matatatakan ng hari, ay hindi na ito mababago. Kaya dapat mong patayin si Daniel. Ito na yung crisis ni Daniel sa 16. So the king gave command. They brought Daniel and cast him into the dens of lion. Sabi niya, kung wala akong magagawa kasi natatatakan ko ang batas, sige, itatapon ninyo si Daniel sa yungib ng lion. But the king spoke, saying to Daniel, lumapit siya kay Daniel at sinabihan niya si Daniel, Your God, whom you serve continually, He will deliver you. Sabi niya, Daniel, wala na akong magagawa. Pero sabi ni Daniel, hayaan mo, O king, sapagkat ililigtas ako ng aking Diyos. Kaya sabi ni Haring ni Darius, Your God, whom you serve continually, He will deliver you. At sa 17, and a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his Lord, and the purpose might not be changed concerning Daniel. Ang purpose noon, natatatakan, may bato na nilagay sa bunganga ng leon, lion's den, upang malaman na ang batas ay tinupad ng hari at hindi mababago. At umuwi ang hari sa 18. And now the king went his palace and spent night fasting. At sa gabi na umuwi ang hari na si Darius, na siya po'y nagpa-fasting, hindi siya kumakain ng pagkain. Binigyan siya ng pagkain, inumin, hindi siya uminom. And no musician were brought before him. Also, his sleep went out from him. Magdamag siya sa buong kaharian, hindi siya nakakatulog. Dahil sa kanyang nagawa, nakapalpakan, na ipapatay niya ang kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang kaharian dahil lang sa inggit ng kanyang mga kasama. Pero si Daniel, ay kikita natin ang larawan ng si Daniel na itinapon sa yungib ng leon. Payapa. At napapansin ng hari na sa loob, sa gabi na yon na ang hari hindi natutulog, napapansin ng hari na walang liyo umuungal. Wala silang narinig ng tinig ng lion. Payapa lahat. Bakit? Nang tinapon nila doon si Daniel, naghintay na rin si Jesus Christ doon. At kasama ni Daniel sa yungib ng leon ang ating Panginoon. Kaya nga ang tema ng ating pag-aaral ngayon, Jesus Christ in the book of Daniel. Kagabi nakaligtaan ko hindi ko na ituturo sa inyo. Saan si Jesus Christ, Brother John, sa chapter 5? Si Jesus Christ sa chapter 5, siya po yung kamay na nakikita ni Haring Belshazzar na sumulat doon sa wall. Siya ang nagbigay hatol. Kung inyong babasahin yung 5 ng Juan, 24 pataas hanggang 26,
ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, no? At ibinigay niya sa anak ang buong paghatol sapagkat siya ang anak ng tao. Kung mayroong Diyos na humatol doon sa hari na si Belshazzar, hinahatulan si Haring Belshazzar, hindi po yun God the Father, God the Son po yun. Kasi kapag ating babasahin ang aklat ng Juan 5, ang Ama hindi humahatol. So, kung mayroong naghatol kay Nabucodonosor, God the Son po yun. Kaya nga yung kamay na sumulat sa wall, si Jesus po yun. Ngayong gabi ating pag-aralan, saan si Jesus sa chapter 6, Brother John? Si Jesus, siya yung anghel ng Panginoon na pumasok sa yungib ng leon. Bago nila itinapon si Daniel sa yungib ng leon, nang doon na po ang anghel ng Panginoon. Si Jesus po yung angel of the Lord, no? Na ayun yung mababasa sa Biblia. No? Kaya nga sa Old Testament nandiyan palagi si Jesus Christ, no? Tinakpan niya ang bibig ng lion, hindi nila makagat si Daniel, no? When you know God, you receive a peace that enable you to face unusual circumstances with joy. Nalungkot ba si Daniel nang harapin niya ang krisis? Hindi siya nalulungkot. Bakit? Subok na niya ang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Ilang beses na silang sinamahan at hindi sila nabibigo lahat ng mga krisis. Alam ninyo, aking nagugustuhan ang pag-aaral sa aklat ng Daniel. Anong nakikita ko dito? Sa bawat krisis na kanilang hinaharap, kapag sila nagtatapat sa kanilang Diyos, isa lang ang kanilang natitiyak. Hindi sila pababayaan ng kanilang Diyos. At ito yung gusto kong ibibigay din sa inyo ngayong gabi. Sa oras na tayo'y magdesisyon na magtatapat sa ating Diyos, sa panahon ng ating krisis at pangangailangan, hindi din tayo pababayaan ng ating Diyos. Although makakaranas tayo katulad ni Daniel sa huling kapanahonan, pero ito din yung ating matitiyak, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Nagugustuhan ko yung sinasabi ng tatlo niyang kasama, iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, dapat mong malalaman, mahal na hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong larawan na itinayo upang sambahin. No? Mapapansin niyo ang krisis na kanilang hinaharap, hindi makakatinag sa kanilang pagtatapat. Dito tayo sa verse 20. Daniel, servant of the living God, nang kinabukasan nung hindi nakakatulog ang hari, nang nagbukang liwayway pa nung lumiliwanag na ang araw, no? Nagliliwanag pa lang, ang hari pumunta kaagad sa yungib ng leon. At tinawag niya kaagad si Daniel sa verse 20. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lion? No? Daniel, the servant of the living God. Kinikilang. Alam niyo kung paano naligtas si Haring Nabucodonosor dahil sa desisyon ng tatlong kasama ni Daniel at ni Daniel, naligtas si Nabucodonosor, no? Dahil sa pagtatapat sa kanilang Diyos. At alam ninyo, kahit sa hari sa Medo-Persia na si Darius, ligtas din itong haring ito. Dahil sa kanyang relasyon kay Daniel at dahil sa nakikita niya ang katapatan ng kanyang Diyos nung siya ay nagtatapat sa kanyang Diyos. At ano ang tawag ng hari kay Daniel? Daniel, lingkod ng kataas-taasang Diyos. No? Sabi niya, whom you serve continually, been able to deliver you from the lion. Ito yung tanong ni Darius. At anong sabi ni Daniel? Ito yung kanyang sagot sa hari na nagtatanong sa kanya. Niligtas ka ba ng iyong Diyos na iyong pinaglingkuran palagi? At anong sabi ni Daniel? My God sent His angel to shut lion's mouth so that they have not hurt me. Sabi niya dito, ang Diyos na aking pinaglingkuran, nagpadala ng kanyang anghel. At sino yung kanyang anghel na pinadala? Si Jesus Christ. No? To shut the lion's mouth upang hindi sila makapananakit. At anong kasunod na nangyayari sa 23? Then was the king exceedingly glad.
to him. Natutuwa ang hari. Sabi niya, salamat na hindi napapahamak ang aking lingkod. And commanded that they should take Daniel up out of the den. No? So Daniel was taken out of the den, and no manner of hurt was found upon him because he believed in his God. No, nakikita ninyo yung ano? At nang nilabas nila ni Daniel, wala man lang gas-gas. No, kalmot ng leon o pinsala sa kanyang katawan. Iningatan siya ng kanyang Diyos. At sa 24, anong nangyayari sa 24? And the king commanded that they brought those men which had accused Daniel, no, and they cast them into the dens of lion. No, hindi lang sila. They, their children, their wives, kasamang tinatapon pati yung kanilang mga anak. Sabi niya, hindi ito magandang pamilya na ititira ko sa kaharian. Kung hindi, kung ititira ko ang kanilang mga anak, baka maghihiganti pa ito sa akin. No? Kaya nga, pati ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak itinapon doon sa lion's den. And the lion had a mastery of them. No, and they break all their bones, no, in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Hindi pa nang itatapon yung mga mambabatas na naiinggit kay Daniel, nasa taas pa lang sinasalubong na sila ng lion, at pagbaba doon sa leon, mga buto binabali-bali ang kanilang mga buto dahil, no, sa kanilang ginawa sa lingkod ng Panginoon. Kapag ang lingkod ng Panginoon ipapahamak na walang kasalanan, ang Diyos ang maghihiganti. Ito yung tandaan ninyo. Kapag ipapahamak ninyo ang lingkod ng Diyos na walang kasalanan, ang Diyos mismo ang maghihiganti. At matindi ang paghihiganti ng silang lahat na nagbigay ng ganitong batas, sila ang ipinahamak ng hari. Sabi ng hari, ito yung pasya ng hari. Dahil binigyan ninyo si Daniel ng kasalanan na hindi niya ginagawa, ginamit ninyo ako para ipapatay siya, kayo ang aking papatayin. At ang nangyayari, itong napapansin ba ninyo, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Itong nangyayari kay Daniel, mangyayari ito sa end time. Nababasa ba ninyo yung chapter 17 ng Apokalipsis? Mayroong isang babae na nakasakay ng hayop na 7 ulo. Isang mapulang hayop at babae na nakasakay sa hayop. Ang hayop na yan mayroong 7 ulo, 10 sungay. No, mapapansin niyo yung larawan ng hayop sa chapter 17. At ang babae na nakasakay, no, ano ang kanyang damit? Scarlet at purple. No, mapapansin niyo itong ano na yon, nagsimbolo yon sa spiritual Babylon. Pero ang aking itatapik sa inyo, yung paano itong nag-instigate, itong religious power na mag-instigate sa civil power para gagawa ng batas, para yung batas maipapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. At sabi niyo doon, ang papaliwanag, pagbabasahin ninyo yung verse 12, itong 10 sungay, mula sa 10 ulo, mga 10 hari po yun na hindi pa tumatanggap ng kaharian. Pero magkakaroon sila ng kapahamalaang mamahala kasama ng hayop sa loob ng 1 oras. At itong 1 oras, no, ay mapapansin ninyo, pagkatapos sa 1 oras, ano ang gagawin nila sa babae? Itong hayop ay papapatayin nila yung babae na nakasakay. Bakit? Kasi ito po yung parusa ng Diyos sa kanila na ginagamit lamang ang mahangahari sa simbahan upang maipapatay nila ang bayan ng Diyos. At alam ninyo, ang persecution sa huling araw, ito lang dalawa. No? Ang religious power will instigate the civil power to make a law. Ano ang batas na kanyang gagawin? Sambahin ang tao. No? At kapag hindi sasambahin, itong sumasamba sa Diyos ay maipapatay nila. Ito yung nangyayari sa kapanahunan ni Daniel. Ang religious power mag-instigate sa civil power to make a law against the law of God. At ito pong nangyayari sa
kapanahonan ni Daniel, mauulit po ito. At alam ninyo yung babae na nakasakay sa hayop, ang pinatay siya ng hayop. No? At ang laman ay winawasak. Mamaya ating babasahin para hindi tayo malilito. And the King Darius wrote unto all people, nation, and languages that dwell on the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men trembled the fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever his kingdom, which shall never be destroyed. His dominion shall be even unto the end. No? Kung naligtas si Nabucodonosor, ang haring ito maliligtas din. Dahil sa pagtatapat, no, na nakikita nila sa bayan ng Diyos. So he deliver and rescue it, and he worketh sign and wonders in heaven and on earth, who hath delivered Daniel from the power of the lion. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Ito yung kasaysayan sa buong aklat ng chapter 6. Na ngayon ating pag-aralan ang kayasam papunta sa Apokalipsis. Isa-isahin po natin. No. At alam ninyo, Daniel is a symbol of end time people. Kung paano si Daniel nagtatapat sa kanyang paglilingkod sa Babylonia at sa Medo-Persia. Simbolo po ito ng mga tao na madatnan ng Panginoon na buhay. Ito ang qualities ng mga tao na sasalubong sa kanilang Diyos sa huling kapanahonan. Ito yung si Daniel, ang uri ng kanyang pamumuhay. Ito yung sinisimboluhan sa huling kapanahonan, huling henerasyon na sasalubong sa Panginoon. Ano ang buhay ni Daniel sa Babylon at Medo-Persia? He was full of the Holy Spirit. Ito yung kailangan na mga tao na maghihintay sa Panginoon. Kailangan ginagabayan ka ng Espiritu. Puno ka ng gabay ng Holy Spirit. Full of the Holy Spirit. Pangatlo, he was a man of prayer. Kung gusto ninyong makasalubong sa pagdating ng Panginoon, gagawin ninyo ang ginagawa ni Daniel. 3 times a day, manalangin sa isang araw. Haharap sa Jerusalem. Hindi physically na haharap. Kahit saan ka. Basta ang gagawin mo, ugaliin mo, manalangin 3 bisis sa isang araw. Pang-apat, he has the passion and understanding, even mysteries. The 2,300 days prophecy. Kailangan maunawaan natin, mayroon tayong passion and understanding the Word of God. Alam natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay at sa ating paglilingkod. No? Panglima, anong matutunan natin sa kasaysayan ni Daniel? He was a faithful in every secular duties. Kung kayo man ay isang negosyante, huwag kayong mandaya sa mga customer ninyo. Kung kayo man ay tricycle driver, huwag kayong maniningil ng sobra. Lahat ng duties o kayo man ang naglilingkod sa lahat ng kapag kayo mga Kristiyano, sabi niya dito, he was a faithful in every secular duties. Kung gusto nating makasalubong sa Panginoon, titiyakin natin na tapat tayo sa ating tungkulin araw-araw katulad ni Daniel. No? Pangpito, his enemies tried to find fault in his religion practices. No? Mapapansin ninyo, ito yung kanilang ginagawa. Naghahanap sila ng mali at wala silang mali na mahanap. Ang mali na kanilang nahanap na mananalangin siya sa kanyang Diyos. At dito, ini-instigate nila ang hari na maipapatay siya dahil sa kanyang religious practices. No? Ito yung mga summary natin. No? The king did not establish a religion. He was prohibiting the free exercise thereof. Ang hari, hindi niya pinapractice ang religion. But ang kanyang mambabatas, ginamit niya ang religion to instigate the king to make a law para maipapatay nila si Daniel. At ito din yung mangyayari sa kapanahunang araw. Ang simbahan mag-instigate sa civil power to make a certain law.
no? At itong batas, ano ba ang issue, no? Mamaya ay natin pagsamba lang at ang kautusan, no? Daniel insisted on praying to his God and chooses to die than to worship the king. No? Pero nung mayroong batas patungkol sa relihiyon ni Daniel, Daniel insisted on praying to his God. Pinapakita pa niya. At pinili niya na mamatay kaysa sasamba sa hari. No? Kaya mapapansin ninyo, katulad sa tatlo niyang kaibigan, mas matuwa pa sila na mamatay kaysa lumalabag sa batas sa Diyos. No? Maraming mga tao na nagsasabi walang makakatupad sa batas ng Diyos. Hindi po yun totoo. Kami na tumutupad sa batas ng Diyos, hindi po mabigat sa amin, masaya po kami. Dahil kilala namin ang Diyos na aming pinaglingkuran. No? A king enforcing a religious decree because his advisor told him to do it. No? Ang hari na si Darius nag-enforce ng religious decree dahil sa instigation ng kanyang mga mambabatas. No, sabi niya dito, when the king discovered that he is deceived, he made the princess or advisor to be cat food. No, nalaman niyang siya ay dinadaya, ang ginawa ng hari, sila ang pinakain ng leon. At sa huling kapanahonan sa chapter 17, ang 10 hari na maghahari ng 1 oras kasama ang hayop, nung nalaman nila na ginagamit lang pala siya ng babae para gagawa ng batas para maipapatay ang bayan ng Diyos sa huling araw, ang gagawin ng 10 hari, babalikan nila yung babae at kanilang gutay-gutayin, papatayin nila ang babae. Katulad sa nangyayari sa kapanahunan ni Daniel, mangyayari po ito in the end time. Itong gobyerno ngayon na ginagamit ng simbahan para gagawa ng batas sa huling bahagi, ang gobyerno ginagamit ng simbahan, ang gobyerno mismo ang susunog sa Vatican of Rome. Ito yun po ang nakasulat sa Revelation 17. Itong gobyerno, nalalaman nila, ito pala, ginagamit lang pala tayo ng simbahan para maipapatay ang tunay na bayan ng Diyos. Ito ang gagawin natin. Ang gobyerno din ang susunog sa Vatican City of Rome sa huling kapanahunan. No? Katulad sa nangyayari na Daniel, yung mga gumagawa, yung nag-instigate sa hari na pipirmahan yung batas, sila ang kinakain ng leon. Ang darating din ang araw, ang simbahan na mag-instigate na ang dahilan kung bakit sila gumawa ng batas para ma-persecute ang mga taong sumusunod sa kautusan, sila din ang gutay-gutayin ng hari. No? Kaya nga, Daniel was delivered from the lion. Tayo din sa huling kapanahunan, ililigtas din tayo mula sa kapahamakan. Ngayon ating pag-aralan ngayon, issue with the decree. Ano ba ang issue sa decree ng hari? God's law versus man's law. Ito yung batas, ha? Tandaan ninyo, ano bang batas? Ano bang batas ang hinaharap ni Daniel? Dalawa lang ang batas na pagpipilian ni Daniel na nasa kanyang harapan. Ang batas ng tao o ang batas ng Diyos. Ano bang batas ng Diyos na napapaloob dito? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ikailang batas po yun sa 10 Commandments. Unang batas ang hinaharap ni Daniel. Mamimili siya. No, pipiliin niya ang batas ng Diyos o pipiliin niya ang batas ng tao. At ano ang pinipili ni Daniel? Pinili niya ang batas ng Diyos. Ganon din po ang krisis na ating haharapin sa uling araw. Mamimili tayo sa dalawa. Ang gobyerno mag-impose ng decree. Mayroong batas na gagawin at mamimili tayo. No? Idideklara ang Sunday law at ang Sabat. Dalawang labanan lang na batas sa huli. Batas ng Diyos na Sabat o batas ng tao na Sunday. Kasi ang ating ngayon, ang Papa sa Roma ngayon ay umiikot na siya ngayon sa mga hari to make a global pact. No? Lahat ng mga presidente ngayon, iniipon na nila, no, para sa isang programa sa global pact. Pero alam niyo yung i-introduce lang nila ay
ay pagsamba lang sa araw ng linggo sa kanilang Laudato Si na programa. Kaya nga, abangan ninyo yan, mangyayari yan sa ating kapanahunan, hindi na yan magtatagal. Pero sinasabi ko na sa inyo ngayon, kasi ito po'y hula sa Biblia, mangyayari po ito katulad sa nangyayari sa kasaysayan ni Daniel. At kung ito'y mangyayari, alalahanin ninyo na ako nagbibigay na sa inyo ng ganitong aral. Ang labanan sa bayan ng Diyos sa huling araw, ang issue dalawa lang, between the law of God and between worship. No? At ang issue dito, pagsamba sa Diyos at pagsamba sa tao, no, ang patungkol sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Ito lang ang dalawang issue sa huling kapanahunan na ating haharapin, no? In the last days, a human leader will unite church and state and pass a decree and forbid genuine worship. Ito yung gusto na kong maintindihan. Ang simbahan at ang gobyerno magkakaisa po yan sa huling araw. At gagawa po sila ng isang decree. At anong decree na kanilang gagawin, anong batas na kanilang ganon, ipagbabawal nila ang tamang araw ng pagsamba. Ano ba ang tamang araw ng pagsamba sa Ten Commandments? 7 araw, araw ng Sabat. Pero ipagbabawal ito dahil kapag magkakaisa ang religion at ang estado, ipapatupad nila yung one world religion, one world government, at gagawa sila ng batas, lahat ng mga tao susunod sa batas. Ang hindi sumunod sa batas, papapatayin. At ito po'y mangyayari sa kapanahunan natin sa hinaharap, katulad sa nangyayari ng Daniel. No? Kaya mapapansin niyo, ito yung summary sa buong aklat ng Daniel. No? Persecution because of God's law. Ano bang dahilan kung bakit pinipersecute si Daniel? Because of the obedience of the law. No? Mapapansin niyo. Pangalawa, law passed commanding false worship. No? Ano bang kinalaman sa batas na pinapasa nila? Yung maling pagsamba. Sino ang sasambahin? Ang hari. Sino ang dapat sasambahin? Ang Diyos sa langit. Pero ang krisis na, ano ang desisyon ni Daniel nung humarap siya ng krisis? Pinili ni Daniel na hindi niya sasambahin ang hari, kundi ang Diyos ang kanyang sasambahin. Pangatlo, penalty of death. Sino mang hindi sasamba sa hari, ang penalty, kamatayan, ay hinarap ito na no? At mapapansin ninyo, hinarap niya ang kamatayan. Law about man, di ba? Ano ba ang batas na ginagawa ng hari sa panahon ni Daniel? Ay batas patungkol sa tao. Ito din sa huling kapanahunan, may batas din, no? Patungkol sa tao. But deliverance by God. Pero ang pagliligtas, ililigtas ng Diyos ang kanyang mga tapat na sumunod sa kanyang kautusan. No, nakukuha ninyo? At itong issue sa nangyayari sa historical portion of Daniel will repeat again in the end time. People na sasalubong sa Panginoon. Persecutor were thrown to lions. At kapag babasahin natin yung Revelation 17, yung babae na sumasakay sa hayop, ano bang ibig sabihin yan, Brother John? Yung babae, simbahan po yon na nagdidikta sa gobyerno kung ano ang kanyang batas na ipapatupad. At itong gobyerno na nag-decree, na nagbigay ng batas na ipapatupad sa buong mundo, itong gobyerno ay, kakainin niya yung babae sa huling yugto. Kasi nalalaman ng gobyerno na ginagamit lang pala sila. Nabibiktima sila. No? Kaya nga silang dalawa, itong simbahan ngayon na nagdidikta sa huling bahagi, susunugin nila ang city ng Vatican. At iwan ko kung tayo mismo makakakita kapag mangyayari na yan. No, sa chapter 6, laws of man versus the law of God. Yun po ang issue dyan sa chapter 6. Daniel's faithful devotion at saka devotion to God's people in end time. Ito yung pinaka mahalaga na ating matutunan sa aklat ng Daniel. Daniel's faithful devotion, kung paano si
si Daniel nagiging tapat sa kanyang paglilingkod sa kanyang Panginoon, ito din po ang devotion ng God's people in the end time. Kung gusto ninyong maliligtas sa huling araw, ito ang buhay na kailangan natin, mamumuhay tayong katulad ni Daniel. At alam ninyo sa aklat ng Revelation, 3 kapitulo, ang mga kapitulo sa aklat ng Revelation, mula chapter 12. Alam ninyo kung paano tinapos ang kapitulo ng chapter 12? No? Mababasa natin sa verse 17. Anong sabi diyan sa verse 17? So the dragon was enraged with the woman. Itong dragon na si Satanas, ang diablo, nagagalit siya sa babae. Sino itong babae? Ito po yung Church of God na nagdamit araw, nakaapak sa buwan, mayroong crown of 12 star, nagbubuntis, ang anak niya dinala sa langit na mamahala ng rod of iron. Sabi niya dito, and the dragon was enraged with the woman and went up to make war with the rest of her children, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Dalawang identity sa bayan ng Diyos kung saan si Satanas nagagalit. Nagagalit siya sa babae. Ito po yung tunay na iglesia. No? Sa nalabi ng kanyang binhi na tumutupad sa utos ng Diyos at mayroong patutuo kay Jesus. No? Mapapansin ninyo, saan si Satanas nagagalit? Doon sa iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos. Katulad ni Daniel, ang kanyang iglesia tumutupad sa Diyos. Alam niyo chapter 12 yan. Sa chapter 13, tandaan niyo, the dragon engaged, sabi niya dito, with the woman and went up to make war. Tandaan niyo, paano ba nakikipaggira si Satanas laban sa babae at sa kanyang binhi? Kapag ating babasahin ang chapter 13, dito po siya nakipaggira. Ginamit niya ang dalawang hayop. Ang hayop at ang dalawang hayop po sa Revelation 13. Ito po yung paraan ng kanyang pakipaggera. Nung nagalit siya sa chapter 12, sa chapter 13 nakipaggera siya. At naitapatay niya ang binhi ng babae sa chapter 12. Dahil ang chapter na yan, dyan po si Satanas nakipaggera sa binhi, no? And make war God's people with the mark of the beast. Ini-establish ni Satanas ang kanyang Trinity. Gumagawa po ng batas ang dalawang hayop at sinong hindi sumamba sa hayop, sa kanyang larawan, sa kanyang marka, hindi siya makapagbibili ni hindi siya makapagbinta. Dito po ang magiging issue sa katapusan. At ang chapter 14 mayroong warning, mayroong 3 angels message. No? Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. At sa ikalawang nahulog ang Babylonia. Pag-aralan na tutunan na natin yan, ang ikalawang anghel. Ang ikatatlo, ng sino mang, may isang malaking warning, sino mang tatanggap ng kanyang marka at ang kanyang larawan at ang kanyang bilang, ay makakatanggap sila ng kagalitan ng Panginoon, hindi sila maliligtas. Kasi dito ini-impose nila ang batas ng tao sa chapter 13. At dito mayroong warning na sino yung tatanggap sa batas na i-establish sa chapter 13 ay hindi sila, makakainom sila ng kagalitan ng Panginoon. At alam niyo sa chapter 15, ito yung grupo ng mga magtatagumpay. Sino itong grupo ng mga magtatagumpay? I saw as it were the sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, over his image, over his mark, over the number of his name, stand on the sea of glass. Sabi niya dito, having the harp of God. Na mapapansin ninyo, sino yung mga nagtatagumpay? Na at ang mga nagtatagumpay, ilan yung pinagnagumpayan nila? Ang 666 is not the mark of the beast. Number lang po, number of his name ang 666. 4 po ang dapat nating mapanagumpayan sa huling kapanahunan. No? Una, siya po ay nagtatagumpay laban sa hayop.
Ano ito, Brother John? Pinapaliwanag ko niyo sa aking mga previous na lecture. Nang tayo, ang tao nagkakasala, ang ating kabanalan, ang ating katuwiran, hindi na makikita na karakter natin. Ang ating ugali, nung tayo nagkakasala, hayop na. No? Ay kailangan magtatagumpay tayo sa ating ugaling hayop. Pangalawa, no, over his image. No? Ano itong image, Brother John? Ang image ng hayop, ang kanyang pamamahala, pinag-isa niya ang simbahan at gobyerno. At siya ang nagdidikta sa gobyerno na gagawa ng batas na ipapatupad. Pero yung batas na ipapatupad niya, batas ng tao, laban sa batas ng Diyos. Kaya pinuform niya yung image of the beast. No? Ano naman itong marka ng hayop, Brother John? Ito po yung utos ng Diyos na pinapalitan ng utos ng tao na ang Sunday is the mark of the beast. Sa Catholic record, nalimutan ko lang yung page, pero nabibigay ko na yun sa mga page. Sunday is our mark of authority. Kasi ang marka ng Diyos, Sabat, ang marka ng hayop, Sunday. No? Ano naman itong, dito, Brother John? Over the number of His name. Ang number of His name, kaya nga sabi sa 6:17-18, na dito kailangan ang karunungan. Bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya ang bilang ng tao, ang kanyang bilang ay 666. No? Kaya yun yung number of, hindi po yun marka ng hayop ang 666. Kinukorek lang namin. No? At itong mga nagtatagumpay, stand on the sea of glass, having the harp of God. No? At sa ating pag-aaral, nasa Daniel pa lang tayo, at pagkatapos natin sa buong aklat ng Daniel, lilipat tayo sa Apokalipsis, ang ating pag-aaral, chapter by chapter din. At alam ninyo sa pag-aaral na ito, dinididikit ko ito sa lahat ng sasalubong sa Panginoon. No? Ako po hindi pastor, ako nagpapagamit lang sa Panginoon. Nag-aaral lang ako sa Biblia. Ang layunin ay mapagkatiwalaan ako ng Panginoon sa talento na binibigay niya sa akin, na ako magbibigay ng babala sa sanlibutan. Ang layunin ay matutulungan ko kayo. Hindi ko kayo sinaktan dahil mahal ko kayo. At sa pagdating ng araw, nawa gagamitin ito ng Panginoon na mamumulat kayo sa isang pandaraya na ginagawa ni Satanas. Ang layunin ko dito, makikita ninyo ang galaw ng kaaway. Paano siya nagpapahamak, paano siya nangdaya. Nang ini-establish ni Satanas ang kanyang Trinity, maraming mga tao sumamba sa hayop. At nang sinamba nila ang hayop, sinamba nila ang dragon. No? At sa gabing ito, dito natatapos ang ating pag-aaral. No? At umaasa ako na paglipat natin sa aklat ng Revelation, madali ninyong maintindihan. Kasi pinag-aralan na natin ang pundasyon sa historical portion. Natapos na po natin ang 6 na chapter sa historical portion. Bukas, lilipat tayo sa mga tinatawag na prophetic chapter. Nasa chapter 7 tayo bukas. Abangan ninyo ang ating talakayan bukas ng gabi. Panalangin, tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating pagtatapos sa ating pag-aaral. Dakila naming Diyos, ako po'y natutuwa. Sinamahan ninyo ang aming pag-aaral hanggang matatapos. Salamat, Ama, sa panahon. Salamat sa karunungan na patuloy mong pinagkaloob, na aming nakikita ang karanasan ni Daniel at ang kanyang buhay. Ito po isang karanasan na maranasan sa lahat ng sasalubong sa Panginoon. Kailangan namin ang karakter na katulad ni Daniel upang kami makaharap sa inyo kapag kayo magpapakita na. Ito ang klase ng mga tao na magiging membro ng iyong kaharian sa bagong langit at bagong lupa. Abutin nawa namin ang pagtatapat. Abutin nawa namin ang paglilingkod sa inyo, na kami magtatagumpay laban sa kasalanan katulad ni Daniel. Salamat, Amang Banal, sa lesson na aming natutunan sa isang taong tapat na pinili ninyo na maglilingkod sa Babylonia kahit sa Medo-Persia. At ang ilaw na ito na aming nakikita, naway magiging ilaw din ito, Panginoon, sa aming buhay, paano kami mamumuhay. Salamat, Amang Banal, sa inyong pagdinig sa aming dalangin, at aking hihiling sa inyo, inyong pagpapalain ang lahat kong mga viewers na nanonood. At ibibilang ninyo sila, Panginoon, nawa maabot ninyo sila, na sila magpapasya sa kanilang kaligtasan upang sasalubong sa inyo kapag kayo'y magpapakita na. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.